Tito Densyo Love Stories presents The Ex-Fiancé Revenge. Written by Jera. Anong kalokohan to? Hindi maipaliwanag ni Divine Keller ang nararamdaman nang makita ang kapatid niyang si Fiona katabi ang fiancé niyang si Jack Scott sa kama nila. Magkahalong kaba at galit ang namumuo sa dibdib niya. Walang ideya kung anong ibig sabihin ng bigla ang nakita. Divine, mali ang iniisip mo. Magpapaliwanag ako. Biglang tumayo sa kama si Jack dahilan para mahulog sa sahig ang kumot na tanging nakatakip sa katawan nito. Jack, ano ba? Napasinghap naman ang kapatid na si Fiona. Ate, magpapaliwanag muna kami. Ano pa bang ipapaliwanag ang kailangan ko marinig mula sa inyo? Naikuyom niya ang kamao habang nag-aapoy sa galit ang mga mata. Nag-aakmang lumapit si Jack kay Divine upang hawakan ito. Walang nangyari sa amin. Hindi ko to kasalanan. May nainom lang ako kanina. Tapos nagising ako na ganito na. Patawarin mo ako, ate. Talagang hindi namin to sinasadya. Pakiusap pa ni Fiona. At sinong niloko niyo, ha? Pagak siyang natawa. Tanga lang ako pero hindi ako bobo. Ang tanging mali lang ay ang ginawa niyo at hindi ang nakita ko. At anong gusto mong palabasin, ha? Na nagsisinungaling ako? Ganun ba? Pangahamon pa ni Jack sa kanya. Taas no siyang tiningnan ni Divine. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Total kayong dalawa naman na nagsawa ng honeymoon. Kayo na lang magpakasal. Sa puntong yon ay tinalikuran sila ni Divine at hindi na lumingon pa kahit anong pagtawag ng dalawa sa kanya. Doon umagos ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Sa loob ng 2 taon na naging magkarelasyon sila ni Jack, ay ngayon niya palang nahuli ang pagtataksil nito, gayong ikakasal na sila sa susunod na mga araw. At talagang sa kapatid pa nitong si Fiona, naubod ng sama kung makitungo kay Divine. Dumiretso siya sa isang sikat na bar para maglabas ng hinanakit. Tinawagan niya rin ang nag-iisa niyang kaibigan na si Rhea para samahan siya. Matagal ko naman na kasing sinasabi sa'yo na hindi talaga mapagkakatiwalaan niyang si Jack. Tingnan mo tuloy. Walang tigil na pagsesermon ni Rhea sa kanya. Pinahid niya ang mga luhang kanina pa umaagos sa mga mata niya. Gusto ko lang naman na maramdaman niyang may tiwala ako sa kanya. Malay ko bang mahuli ko sila sa akto? Tama na nga yung pag-iinom mo. Lasing na lasing ka na, oh. Binawi nito ang inumin niya na sanang alak. Mabilis makalimutan kapag nagloko. Ano ka ba? Sinayang niya yung 2 years. Magbabayad siya sa ginawa niya. Tinuro pa ni Divine ng ere dahil sa kalasingan. Sa CR muna tayo. Baka bigla kang sumuka dito. Inalalayan siya ni Rhea na tumayo at sinubukan niya namang maglakad ng tuwid. Bayaran mo muna yung ininom natin. Maghihintay lang ako dito. Pagtaboy niya habang nakasandal sa pader ng CR. Papikit-pikit ang mata ni Divine dahil sa magkahalong antok at kalasingan. Ang tanging nararamdaman niya na lang ay ang pag-iinit ng katawan at hindi ang pagkaduwal. Nang may dumaan na isang maskuladong lalaki na medyo may pagkahawig ng ex-fiancé niyang si Jack. Kahit pasikot-sikot ang lakad ay ginawa niya ang lahat makalapit lang dito. At nang magawa ang ninanais ay malakas niya itong binatukan. Ano bang problema mo, Divine? Ang nagtatakang mukha nito ay napalitan ng pagkaseryoso. Magkasalubong ang mga kilay ni Liam Scott nang maengkwentro ang fiancé ng pinsan niyang si Jack. Lasing na lasing pa ito at konting-konti na lang ay babagsak na. Kaninang umaga pa lang ay masyado itong abala sa papalapit na kasal, ngunit ngayon ay nasa bar at naglalasing pa. Tama na, tatawagan ko si Jack para sunduin ka dito. Umiwas ng tingin si Liam nang yumakap sa kanyang dalaga habang pinaghahampas siya. Mabilis naman itong umiling at sinamaan siya ng tingin. Hindi ba't ikaw si Jack? Magkamukha kayo! Umalis ka sa harapan ko, manloloko! Hindi lang siya napagbintangang si Jack at tinawag pang manloloko. Mukhang may nangyaring hindi maganda sa pagitan nila ng pinsan niya. Divine, ako to si Liam. Ibigay mo ang address ng kondo mo at doon na lang kita ihatid. Sabi pa ni Liam. Maya-maya ay bigla na lamang itong umiyak. Liam, bakit ba ang sama ng pinsan mo? Binigay ko naman ang lahat sa kanya. Mukhang hindi ka makakausap ng matino ngayon. Bumuntong hininga siya bago ito buhatin.
Ikukuha kita ng kwarto para makapagpahinga ka na. Yun lang naman sana ang plano niya, ngunit dahil sa kalasingan ni Divine at nakainom na rin si Liam ay may hindi inaasahang nangyari sa kanila. Alam na alam niyang hindi niya kayang tanggihan ng dalaga dahil sa nararamdaman niya para dito. Dumistansya na lang siya dahil nakauna si Jack na makuha ang loob nito. Napahawak si Divine sa ulo niya pagkaupo sa kama dahil sa hangover. Nang malinaw na sa paningin niya ang paligid ay saka napagtantong ibang kwarto ang tinulugan at hindi sa kanya. Napasinghap siya nang mapansin ang sariling walang kahit na anong suot, lalong-lalo na ang katabi niya sa higaan. Kuya Liam? Napatakip siya sa bibig nang bigla itong gumalaw at bumalik sa pagtulog. Napasabunot siya sa sarili at dali-daling binihisa ng sarili. Nakatanggap siya ng samot-saring text at tawag mula kay Rhea na hinahanap siya sa bar. Kaya kahit wala sa sarili ay nakipagkita siya rito. Saan ka ba galing, babae ka? Alilang-ala ako sa'yo kagabi. Hindi ko halos makatulog kakaisip sa'yo. Malakas siyang hinampas nito ngunit wala naman yung epekto sa kanya. Hinawakan ni Divine ang magkabilang balikat ni Rhea at inalog-alog ito. Dapat hindi na ako uminom ng ganong karami. May nagawa akong pagkakamali. Bakit? Ano nangyari kagabi? Nag-aalalang tanong nito. Si Kuya Liam. Napakagat siya sa labi. May nangyari sa amin. Ha? Divine! Pinsan niyo nung ex mo. Nag-iisip ka ba? Paano kung sabihin niyang may nangyari sa inyo? Ang mga tanong na yun ay nakadagdag pa sa iniisip niya. Sino ba namang mag-aakala na sa lahat ng lalaking pwede niyang maka one night stand ay ang pinsan pa talaga ng kinamumuhian niyang tao? Hindi rin masyadong close sina Liam at Divine dahil malayo ang loob nito sa kanilang dalawa ni Jack. Baka nga ay hindi nito tanggap ang relasyon nila mula noon hanggang ngayon. Masyado ka naman nababahala. Kanina pa umiilaw ang cellphone mo. May nag-text yata. Pukaw ni Rhea sa atensyon niya. Ilang beses pa siyang pumiyok bago ito tingnan. Nang mabasa ang mensahe galing sa kapatid niyang si Fiona ay otomatikong nagbago ang aura niya. Binigyan siya nito ng address kung saan magaganap ang meet-up ng pamilya nila sa pamilya ni Jack. Tumaas ang gilid ng labi niya at umuwi sa sariling kondo para magpalit ng eleganteng damit. Pagkatapos ay saka siya dumiretso sa lugar na pinag-usapan. Divine, bakit hindi ka umupo sa tabi ni Jack? Ikakasal naman na kayo. Nakangiting tanong ng nanay nito. Matamis naman siyang umiti. Hindi pa po ba sinasabi sa inyo ni Jack ang totoo? Divine! May pagbabanta sa boses nito at napatayo. Walang kasal na magaganap. Kung meron man, hindi sa amin ni Jack, kundi sa kanila ng kapatid kong si Fiona. Pagpapatuloy niya pa. Agad din naman napatayo sa biglaang panlalaglag niya. Ate, ano bang pinagsasabi mo? Kung may alitan kayo, huwag mo naman ako idamay. Tama na, Divine. Saway din ng nanay niya. Nababaliw ka na ba? Bakit mo naman nasabing sila ni Jack ang magpapakasal kung kayo naman ang may relasyon? Sambit ng kanyang ina. Yun nga ang pinagtataka ko eh. Alam naman yun na magaling kong kapatid. Pero nilandi niya pa rin si Jack. Ano, masarap ba yung honeymoon niyo? Hindi na napigilan pa ni Divine na sabihin yun sa harapan nila. Agad na tumayo ang tatay niya at hinila siya sa tabi para bigyan ng malutong na sampal. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kapatid mo. Kung mayroong malandi sa pamilya natin, ikaw yon. Pagak siyang natawa. Noon pa man ay pabor na sa mga magulang nila ang bunsong kapatid. Ano man ang sabihin nito, kahit purong pagpapanggap lang ay paniniwalaan ng mga ito. Parang kamalian lang sa kanila ang nabuhay siya. Kung ayaw niyong maniwala, eh di wag! Hinding-hindi ako luluhod sa harapan niyo para lang bawiin ang sinabi ko. Matigas niyang sagot bago umalis sa lugar na yon. Pinanood ni Liam ang pag-alis ni Divine habang nagtataka ang dalawang pamilya sa sinabi nito. Sa totoo lang ay hindi naman siya dapat na naroon dahil kadugo na lang naman si Jack at kapatid ng namayapa niyang tatay ang tatay nito. Wala rin sila masyadong pinagsamahan ng pamilya ni Jack dahil bago lang naman itong nagpakita sa kanya. Alis na ako. Marami pa akong meeting. Inayos ni Liam ang suot na tuksido at tumayo na. Kuya, hindi ka naman siguradong naniniwala sa sinabi ng babaeng yun, di ba? Pigil ni Jack sa kanya. Walang emosyon niya itong tiningnan. Kailangan pa ba ang opinyon ko sa nangyari?
Maliwanag na para sa kanya kung bakit naglasing si Divine kagabi. Nasa isip niya pa ang lahat ng nangyari kagabi at walang oras na hindi niya ito naaalala. Kaninang umaga lang siya nito iniwan sa hotel at baka inakala na nitong wala rin siyang maalala. Agad na nagmaneho si Liam papunta sa kondo ni Divine. Nagbabaka sakali na nandun ang dalaga upang maisauli ang naiwan nitong ID sa kumpanyang pinapasukan. Sino yan? Tanong nito mula sa loob bago binuksan ang pinto. Kaagad niyang inilahad ang ID nito. Sa susunod na pupunta ka ng bar, huwag mong dadali ng ID ng kumpanya. Ha? Pasensya na Kuya Liam. Nakayuko nitong sagot na parang hindi makatingin sa kanya. 3 taon lang ang agwat natin sa isa't isa, Divine. Iwasan mo ng pagiging formal. Total, kagabi. Huminto muna siya sa pagsasalita nang mapansing namumula na ang tenga at ilong nito. Huwag mo nang ituloy. Hindi ko talaga sinasadya na mangyari yon. Yumuko pa si Divine para sinserong humingi ng tawad. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Liam nang maaliw sa ginawa ng dalaga. Wala naman akong pinagsisihan. Single ka na, di ba? Ayos lang yun. Ayos? Anong ayos? Nasisiraan ka rin ba? Hindi makapaniwalang tanong nito. Agad naman siyang tumalikod. Kung oo, maayos mo ba ako? Ipinilig ni Liam ang ulo habang naglalakad papasok sa sariling kumpanya, ang Elite Corporation. Nagsisisi siyang sinabi ang huling katagang yun kay Divine. Baka isipin nitong weirdo siya at basta-basta na lang nagbibitaw ng ganoong salita. Napatitig lamang siya sa mga proyektong kailangan niyang basahin galing sa iba't ibang kasosyo. Inasikaso ito ng head manager sa baba dahil wala namang sekretarya si Liam. Para sa kanya ay hindi na kailangan yun. Mr. Scott, sigurado po ba kayong kakayanin yung trabahong yan na walang sekretarya? Hindi makapaniwalang tanong ng head manager. Tinanguan niya lang ito habang nagpapatuloy sa trabaho. Wala akong oras para maghanap ng sekretarya. At isa pa, walang makakatapos ng trabaho kung kaharap nila ay ako. Hindi naman sa pagmamayabang ngunit totoo namang habulin ng babae si Liam. Dala niya ang apelidong Scott na pamana ng mga magulang niyang yumauna at nakapagpatayo ng maraming establishmento sa iba't ibang lugar. Kung kaya't pilit na pinapanatili ni Liam ang kalakasan ng kumpanya dahil ito na lang ang natitirang alaala sa kanya ng mga magulang. Kaya kong maghanap para sa inyo, sir. Marami akong kakilala na masipag magtrabaho. Suwestyon pa nito. Pagod niya itong tiningnan. Sinabi mo na yan sa akin noon, ngunit anong nangyari? Wala silang ibang ginawa kundi titigan ako buong magdamag. Pasensya na po. Nababahala lang naman po kami sa trabaho niyo. Limit na lang kayo nakakapagpahinga. Sagot pa nito. May naisip na akong pwedeng tumulong sa akin dito sa kumpanya. Napangisi si Liam sa naisip na ideya at mukhang kalahati lang ang tsansang magagawa niya. Pilit na kinakalma ni Divine ang sarili dahil kaharap niya na ngayon si Jack at walang tigil sa pagpapaliwanag sa kanya. Kapag naman ayaw niyang maniwala ay nagtataas na ang boses nito na minsan lang gawin ni Jack sa kanya noon. Akala ko ba matalino ka? Alin ba sa tapos na tayong hindi mo magawang intindihin? Sarkastikong tanong niya dito. Gumalaw naman ang panga nito. Pag-isipan mo ng mabuti ang desisyon mo, Divine. Hindi lahat ng bagay maibabalik kapag nangyari na. Sino ba nagsabi sa'yo na hihilingin ko pang bumalik pagkatapos ng ginawa mo? Buong akala ko pa naman ay tayo na talaga. Pagak na natawa si Divine. Lalaki lang din ako at natutukso. Nilandi ako ng kapatid mo, pero hindi ko intensyon ang nangyari sa aming dalawa. Pangangatwiran pa ni Jack. Ang bobo mo naman para hindi malaman ang pinagkaiba ng tama at mali. Pasalamat na nga lang din ako at nangyari yun eh. Ayokong bumuo ng pamilya na may manlolokong asawa. Mabilis na sinara ni Divine ang pinto ng kondo niya at nilak yun. Binago niya ang password ng kondo nang sa ganon ay hindi na ito makapasok pa. Lahat ng bagay na makapagpapaalala kay Jack ay binasura na rin niya. Walang saysay ang mga bagay na yun kung noon pa man ay baka niloloko na nga siya nito. Nakatanggap si Divine ng mensahe sa kumpanyang pinapasukan niya. Pinapapunta siya doon at may importanteng sasabihin ng manager kaya kailangan niyang magmadali. Ano to? Bakit nandito sa box ang lahat ng gamit ko? Nagtatakang tanong niya sa mga kasama sa trabaho. Napayuko naman sila bago nagsalita ang isa sa kanila. Pinapaalis ka na sa trabaho. Sabi ng manager natin, hindi na raw niya kailangan ng serbisyo mo.
Tama ang sinabi niya. Biglang sumulpot ang kapatid niyang si Fiona. Pasensya ka na ate. Napag-utusan lang ako ni Daddy na tanggalin ka na rito. Nakalimutan mo na ba? Kaibigan niya ang CEO rito. Ano bang gusto mong palabasin? Hindi pa ba sapat na nakuha mo ang lalaki ko? Kaya pati pinaghirapan ko ay babawiin mo? Nakataas kilay na tanong ni Divine dito. Napasinghap naman ang lahat sa sinabi niya. Mukhang hindi talaga nakalabas ang issue nila ni Jack dahil parehong masisira ang Scott at Keller. Mataas pa naman ang reputasyon ng dalawang pamilya sa industriya. Sinubukan ko naman maging mabait sa'yo ate. Bakit ganito ka makitungo sa akin ng kapatid mo? Nagsimula na namang mag-inarte si Fiona para makuha ang awa ng lahat. Malaki ka na, pero ganyan pa rin ang aktingan mo. Masyado ka nang papansin. Walang prenong sagot niya bago dinampot ang mga gamit na nasa sahig. Sumusobra ka na talaga! Umiinit na ang ulo ko sa'yo! Akmang hihilain sana ni Fiona ang buhok ni Divine dahil nakayuko lamang ito nang may isang kamay ang pumigil dito. Hindi makagalaw ang lahat nang makita sa harapan nila si Liam Scott, ang presidente ng Elite Corporation. Hawak nito ang kamay ni Fiona na akmang mananakit sa kapatid niya. Anong kaguluhan to? Malamig niyang tanong sa mga ito. Mabilis na binawi ni Fiona ang mga kamay at tumayo ng tuwid. Nagpapaawa pa ito ng muka para sa kanya rin maniwala si Liam. Kuya, mabuti na lang dumating ka. Si Divine kasi, nanggugulo siya rito. Agad naman siyang napairap sa pagpapanggap ng kapatid. Ayusin mo nga yung sinasabi mo. Hindi tumutugba sa kinikilos mo. Narinig kong tinanggal ka nila sa trabaho dito. Bumaling ang atensyon ni Liam sa kanya. Oo, pabaya kasi siya sa trabaho at walang magawang tama. Singit na naman ni Fiona. Sinenyasan ni Liam ang kasama niyang head manager para kunin ang mga dala ni Divine. Bahagya pa itong nagulat ngunit walang tanong na lumabas sa bibig niya. Mabuti naman. Simula ngayon, sa akin na siya magtatrabaho. Huling sabi ni Liam bago hinigit ang mga braso ni Divine palabas sa kumpanyang yun. Tahimik lang ang loob ng kotse ni Liam habang nagmamaneho siya at nasa tabi naman niya si Divine. Hindi ito makatingin sa kanya at tanging nasa gilid lang ng mukha nito. Sa totoo lang ay iba ang pakay ni Liam sa kumpanyang yun. May meeting kasi sila ng CEO tungkol sa proyektong gagawin nilang magkasama. Kaya lang ay nadatnan niyang nasa ganoong sitwasyon si Divine at hindi niya magawang hayaan ito. Wala akong sekretarya sa kumpanya, kaya ikaw na lang kukunin ko. Sabi niya para mabasag ang katahimikan. Doon na napatingin si Divine sa kanya. Sigurado ka ba Kuya Liam? Masyadong magulo ang nangyayari sa pagitan ng pamilya namin ni Jack at baka madamay ka pa. Wala naman akong pakialam dun. Isa pa, pinsan ko lang siya at hindi naman kami masyadong magkasundo. Sagot niya na lang. Pero Kuya Liam, hindi ba awkward sa'yo na magkasama tayo sa iisang kumpanya? Mahinang tanong nito. Agad niyang hininto ang kotse sa gilid para titigan ito ng maigi. Sinabi ko naman sa'yo huwag mo na akong tawaging Kuya, Divine. Isang beses mo pang sabihin yan, gagawin mo rito nangyari sa hotel. Tama na! Magmaneho ko na nga lang! Tinakpan ni Divine ang tenga dahil naalala niya na naman ang nangyari na gusto niyang kalimutan. Tumaas ang sulok ng labi ni Liam nang mainis ito sa sinabi. Maging siya ay bigla na lamang itong naalala kahit pa nasa trabaho. Siguro dahil yun ang unang beses na nangyari ang ganong bagay sa buhay ni Liam. Nang makarating sa kumpanya ay sari-saring bulungan ang narinig dahil kasunod niya si Divine. Mukhang wala lang talaga itong pakialam ngunit sa loob-loob nito ay kinakabahan na. Sinabi ko naman sa iyo magiging issue kapag nandito ako magtatrabaho eh. Kumakalat na sa internet ang paghihiwalay namin ng pinsan mo. Problemadong sabi ni Divine. Tumaas naman ang kilay niya. Kung alam mong wala kang kasalanan, hayaan mo sila. Dapat matuto kang isipin ang sarili mo. Dito rin kasi nagtatrabaho si Jack. Baka hindi ako makapagtimpi at masapak din siya. Inis na sagot nito. Gusto mong tanggalin siya dito? Walang pagkabahala na tanong ni Liam dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Divine. Bakit mo naman natanong yon? Siyempre kung ako ang may-ari tatanggalin ko talaga siya. Pero hindi naman kaya hayaan mo na. May proposal ako para sa'yo. Napahawak siya sa baba niya nang may maisip na ideya. Pumayag ka maging fiancé ko
at magagawa mo lahat ng gusto mo. Dagdag pa nito. Pabalik-balik sa paglalakad si Divine dahil hindi mawala ang sinabi ni Liam sa kanya. Kung makapag-alok ito ng kasal ay parang nag-aalok lang ng candy. Hindi naman biro ang ganung bagay at walang mapapala si Liam sa kanya. Isa pa, pinsan ito ng ex-fiancé niya kaya talagang hindi yun pwedeng mangyari. Umupo ka nga muna. Akong nahihilo sa ginagawa mo eh. Reklamo sa kanya ni Rhea. Hindi maipinta ang mukha ni Divine na tumingin dito. Kasi naman ano bang nagawa ko para mangyari to? Tapos na kami ni Jack at ngayon naman si Kuya Liam. Pwede ka namang tumanggi kung ayaw mo. Ganun lang kasimple. Sagot pa nito. Sabi niya kapag pumayag ako, magagawa ko lahat. Pwede ako maghiganti sa kanila o higit pa ron. Pinaglalaroan niya ang kamay habang nag-iisip sa kung ano ang gagawin. Hinawakan naman ni Rhea ang magkabilang balikat niya. O ano pang hinihintay mo? Hindi ka lang makakaganti. Magkakaroon ka pa ng instant sugar daddy. Ano ba? Seryoso ako. Pwede naman akong tulungan ni Kuya Liam nang hindi nag-aalok ng kasal. Problemadong sabi ni Divine. Sabayan mo na lang siya. Hindi pwedeng palampasin ang ganitong pagkakataon, no? Suhestyon pa nito. Dahil sa sinabi ng kaibigan ay sumang-ayon na lang si Divine. Kahit pa sabihin niyang medyo awkward dahil sa naging one-night stand sila. At ngayon na personal na sekretarya na siya nito. Hindi pa doon nagtatapos ang role niya at naging fiancé pa ng may-ari ng Elite Corporation. Ang lakas naman talaga ng loob mo para magpakita dito sa kumpanya ni Kuya Liam. Tinawanan pa siya ni Jack nang pumasok din siya sa loob ng opisina ni Liam. Siya ang personal kong sekretarya, Jack. Sa akin mismo nang galing ang desisyon. Si Liam na mismo ang sumagot at tumayo sa upuan nito para tumabi kay Divine. Hindi pa siya mapakali sa sitwasyong yun. Dahil nasa iisang lugar sila ng ex-fiancé niya at ang magiging fiancé pa. Pakiramdam ni Divine ay naiipit siya sa ganoong setup. Kung may problema ka, huwag ka sa akin magreklamo. Hindi rin naman ako na-inform na allowed pala dito ang cheater sa kumpanyang to. Sarkastikong sabi niya pa. Biglang hinapit ni Liam ang bewang ni Divine palapit sa kanya. Gusto ko lang sabihin sa yung pagmamay-ari ko na rin ang babaeng hinayaan mong mawala, Jack. Ako na ang fiancé niya ngayon. Nahihibang ka na ba, kuya? Gulat nitong tanong habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Sinungaling ang babaeng yan. Gumagawa siya ng kwento kaya walang naniniwala sa kanya. Nakakapanghinayang kasi na pumatol sa kagaya mo. Nagtatrabaho ka lang naman sa kumpanya ng fiancé ko. Pagsabay din ni Divine na sinimula ni Liam. Dinuro pa sila ni Jack ngunit walang binitawan na salita at padabog na umalis. Nang mawala na ito sa kanilang paningin ay saka dumistansya si Divine kay Liam. Masyadong nakakahiya ang ginawa niya at ang pagpapanggap nila ay baka mauwi sa totohanan. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Kinahihiya mo ba ako? Hinawakan nito ang baba niya upang magpantay ang mga mata nila. Napakagat naman siya sa labi. Hindi naman sa ganon. Nahihiya pa talaga ako sa'yo. I mean, magpinsan kayo. Magiging pangit tingnan kung pagkatapos niya ikaw naman ang magiging fiancé ko. Kapag pumayag ka, sisiguraduhin ko sa'yong walang makakalapit na kahit sino sa'yo. May isang salita ako, Divine. Seryosong sagot nito sa kanya. Sumugod ang mga magulang ni Jack sa bahay ni Liam, dahilan para mainis siya. Mukhang nakarating na sa mga ito ang balitang fiancé na siya ni Divine at maya-maya lang ay malalaman na ito ng lahat. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganun na lang ang inis ng mga ito sa dalaga, gayong mas mabuti naman ang ugali nito kumpara kay Fiona. Prente lang na nakaupo si Liam sa sofa habang si Jack at ang mga magulang nito ay nagtutulakan kung sino ang magsasalita sa kanila. Totoo ba ang sinabi ni Jack, Liam? Papakasalan mo na si Divine? Panimulang tanong ng nanay nito. Alam mong siniraan niya si Jack at ang sarili niyang kapatid na si Fiona. Kilala mong pinsan mo, Liam. Hindi niya magagawa ang ganung bagay. Dagdag naman ang tatay nito. Bumuntong hininga naman siya. Hiwalay na sila ni Jack, kaya walang mali sa desisyon kong gawing fiancé si Divine. At dahil doon, mas paniniwalaan ko siya higit sa kung sino man. Dahil ba yun sa tinulungan mo siyang gumante? O dahil sa nararamdaman mo sa kanya? Biglang tanong naman ni Jack. Akala mo ba hindi ko alam na gusto mo rin si Divine noon? Ngunit ako ang pinili niya kaysa sayo. Dagdag pa nito. Lihim na kinuyom ni Liam ang kamao dahil totoo naman ang sinabi nito.
Gusto niyang magtapat kay Divine noon, ngunit inunahan siya ni Jack. Isa lang siyang tahimik na lalaki at walang lakas na loob na magtapat din ng nararamdaman, gayong nililigawan na si Divine ng pinsan niya. Kung ano man ang dahilan, labas na kayo ron. Sarili kong desisyon to at wala kayo magagawa. Malamig niyang sagot. Baka naman plano mo tong lahat, kuya, para mapunta sa'yo si Divine. Nauna siya sa akin. Bakit hindi ka na lang maghanap ng iba? Pambabato pa ni Jack. Matiim naman itong tiningnan ni Liam, dahilan para umiwas ito ng tingin. Hindi ko nakasalanan kung iniwan ka niya dahil masyado kang uhaw sa ibang babae. Liam, hindi yun magagawa ng anak ko. Isa siyang matinong lalaki. Pagdepensa pa ng nanay nito. Hindi iniiwan ang matinong lalaki, tita. Pagtuunan niyo ng pansin ng anak niyo. Baka mamaya, gumawa siya ng bagay na ikakabagsak niyo. Walang prenong sagot naman ni Liam. Hinampas ng tatay nito ang mesa at saka napatayo. Wala kang respeto sa amin. Pamilya mo kami pero mas paniniwalaan mo pa ang walang hiyang babaeng yun. Matagal nang wala ang mga magulang ko. At ako nang namamahala sa lahat ng iniwan nila. Baka nakakalimutan nyo rin dahil sa akin kaya kayo umangat. Kalmado lang siyang magsalita kaya parang may tumakip sa mga bibig nila upang hindi makasagot. Kung hindi lang nagmamakaawa ang pamilyang ito sa kanya ay hindi ito makakapunta sa kinatatayuan nito ngayon. Kayang-kaya niyang bawiin sa pamilya ni Jack ang lahat ng binigay niya anumang oras niya gustuhin. Lalo pat kinamumuhian na rin ito ni Divine ay hindi siya magdadalawang isip na hilain din ito pababa. Kinabukasan ay hindi pumasok sa trabaho si Liam at ipinasundo si Divine papunta sa villa nila. Malaki ang lugar na tinitirhan ni Liam at nandito na lahat ng pangangailangan nila. Kaya ko naman tumira sa kondo ko, Liam. Parang kinakawawa mo naman ako sa lagay na to. Nahihiyang sabi ni Divine. Fiancé mo na ako, kaya ang lahat ng sakin ay magiging sayo na. Simpleng sagot niya rito. Nakaawang pa rin ang mga labi nito at hindi makapaniwala sa nakita. Malaki ang magiging kabayaran ko sa tulong na binibigay mo. Wala akong sapat na kapangyarihan para bumawi sa lahat ng to. Presensya mo lang kailangan ko, Divine. Ngayong wala na kayo ni Jack, sa akin ka na. Maliwanag ba? Puno ng otoridad na boses nito kaya mabilis itong napatango. Habang nakatayo si Divine sa villa na pagmamay-ari ni Liam ay doon niya lang napagtanto na magiging tirahan niya na nga ito. Ayaw niyang magmayabang dahil sa totoo lang ay palabas lang para sa kanya ang pagiging fiancé ni Liam. Sino ba naman kasi ang magnanais sa isang kagaya niyang palagi nilang pinapahiya saan man siya magpunta? Mrs. Kat, halina po kayo't kumain. Nakangiting pag-anyaya ng katiwala ng bahay ni Liam. Nahihiya naman siyang umiti pabalik dito. Hindi pa po kami kasal, Liam. Mukhang palabas lang din po ang lahat ng ginagawa namin. Nagkakamali ka, Divine. Hindi ako marunong magbiro sa mga bagay-bagay. Bigla ang singit pa ni Liam sa likuran niya. Napaigtad naman siya at hilaw nang umiti rito hanggang sa makapasok na ito sa loob. Muli ay bumaling si Divine sa katiwala na natatawa na lang din sa kanilang dalawa. Ikaw pala ang babaeng dinala ng presidente rito, iha. Maswerte ka ngang dalaga. Sabi pa nito habang tumatawa. Napakamot naman siya sa ulo niya. Paano po nangyari yun? Hindi ba siya nagkaroon ng girlfriend kahit kailan? Sa pagkakaalam ko, may gusto siyang babae noon. Kaso may iba raw tong gusto kaya wala siyang nagawa. Pagkukwento pa nito. Biglang naawa si Divine sa sinabi nito at sumunod na lamang sa loob niya para kumain. Sino ba namang mag-aakala na ang isang Liam Scott na presidente ng Elite Corporation ay hindi nagustuhan ng babaeng gusto niya? Tanga lang siguro ito sa pagkakaisip niya. Pagkatapos kumain ay dumiretso si Liam sa isang kwarto kung saan ito nagtatrabaho. Agad din naman itong sinundan para magtanong tungkol sa ibang bagay. Bakit ba talaga ako? Malas ang buhay ko, Liam. Ayaw sa akin ng mga magulang ko. Malaki ang galit sa akin ni Fiona. Niloko pa ako ni Jack at higit sa lahat, hindi rin ako tanggap ng mga magulang niya. Diretsyong tanong ni Divine dito. Sumulyap si Liam saglit sa kanya bago pinagpatuloy ang ginagawa. Gusto ko ng palaban na babae at hindi maarte. Yung nagsasabi ng totoo at hindi rin nagloloko. Ikaw naman lahat ng yun. Wow, ang galing naman pala ng ideal girl mo. Masyado ka namang madali para magtiwala ka sa akin. Pagak siyang natawa dito. Kasalanan ko ba kung gusto kita? Kaya malaki ang tiwala ko sa'yo?
Walang prenong tanong ni Liam. Mabilis na napahawak si Divine sa dibdib niya nang kumabog ito ng malakas. Grabe, ang bilis mo ring umamin ah. Paano kung magnanakaw pala ako tapos pinapaikot lang kita? Eh di sasabayan kita. Kahit ilang milyon ang nakawin mo sa akin, ibibigay ko pa sa iyong natitira. Kampanteng sagot nito bago bumalik sa trabaho. Umalis na lang si Divine doon para pumunta sa grocery store na katabi lang din ng bahay nila. Bigla kasi siyang nag-crave ng ice cream at para magpalamig na rin ang sarili dahil mukhang hindi sapat ang aircon doon sa bahay nila. O dahil lang yun sa sinabi ni Liam kaya mukhang kinilig siya ng kaunti. Namangha talaga si Divine sa ilang araw na pamamalagi doon. Tinatrato siyang maayos na mga katulong o kahit na mga nagtatrabaho sa villa ni Liam. Parang pakiramdam niya ay tanggap siya sa lugar na yon. Anong oras para makakauwi si Liam? Tanong ni Divine sa katiwala na si Manang Luz, ang tangi niyang nakakausap simula nang makarating siya sa villa. Ngumiti naman kaagad ito. Bakit? Namimiss mo na ba ang asawa mo? Manang, hindi ko pa nga po siya asawa. Baka nga hindi rin kami para sa isa't isa eh. Masyadong malayong agwat namin sa buhay. Pagtutol pa niya. Sus, palagi mong sinasabi yan sa akin pero halata namang bagay kayong dalawa. Babalik din yun mamayang gabi kaya huwag kang mag-alala. Pangungumbinsin pa ni Manang Luz. Walang nagawa si Divine at pumasok na lang para aliwin ang sarili. Pangalawang araw na niya ngayon at hindi pa umuuwi si Liam galing sa business trip nito. Ginawa siyang personal na sekretary, ngunit hindi naman siya pinapasama nang malaman ni Liam na kasama pala si Jack. Kaya na namang harapin ito, subalit pinagbawalan siya ni Liam. Napagpasyahan ni Divine na buksan ng internet para kumalap ng impormasyon tungkol sa kumpanya ng mapapangasawa. Ngunit hindi inaasahang paninira ang nabasa niya mula sa kapatid na si Fiona. Agad din siyang nakatanggap ng tawag mula kay Rhea tungkol dito. Nakita mo na ba yung post ng kapatid mo? Sinisiraan ka niya at pabor pa naman ng lahat sa kanya. May bahid ng inis sa boses nito sa kabilang linya. Alam kong hindi siya titigil hanggang sa gumapang ako sa hirap. Hayaan mo na lang at wala naman akong pakialam. Puntong hininga na sagot niya. Pero masisira ang reputasyon ng kumpanya ni Liam kapag hinayaan mo si Fiona. Alam naman ng lahat na ikakasal ka sa kanya. Sabi pa nito. Mabilis siyang napatayo nang marinig yun. Hintayin mong susunod na balita. Sigurado kong isa sa amin ang mas mapapahiya at hindi ako yun. Nagbihis si Divine at hinanap ang lokasyon ng magaling niyang kapatid. Pinigilan pa sana siya ni Manang Luz, ngunit hindi na talaga siya nagpatinag. Makakayang saluhin ni Divine ang pangungutya ng mga ito sa kanya, pero ang idamay si Liam ay lagpas na sa linya. Saktong nasa isang party si Fiona para sa bagong napanalunan na painting. Nang makpalakpakan na ang lahat, ay mas nilakasan niya pa ang pagpalakpak nang sa ganun ay makuha niya ang atensyon nila. Hindi ka lang pala marunong manira ng tao, pati rin magpanggap na malinis sa harap ng iba. Panimula ni Divine, bahagyang nagulat si Fiona sa presensya niya, ngunit kalaunan ay ngumiti rin ito. At least, hindi ako social climber kagaya mo. Pagkatapos ni Jack ay sa pinsan niya namang si Liam. Sinong susunod? Presidente ng bansa? Nagtawanan ng lahat ng nandoon, ngunit nanatiling kalmado ang reaksyon ni Divine. Alam na niyang hahantong sa pangungutya ang pagiging fiancé ni Liam pagkatapos ni Jack. Hindi rin masisisi kung anong iniisip nila na tinuhog niya ang dalawang Scott. Alam mong pinagkaiba nating dalawa, Fiona? Kusang lumalapit sa akin ang swerte dahil maayos akong babae. Samantalang ikaw, pilit na inaagaw sa akin dahil minamalas ka palagi. Pakikipagsagutan pa niya. Binalot ng kaba ang mukha ng kapatid kahit na pinipilit nitong huwag magpahalata. Bawiin mo yung sinabi mo! Walang katotohanan ng mga yon! Kaya ka hindi mahal ng mga magulang natin dahil sinungaling ka! At kaya ka naman nakakakuha ng kakampi dahil nagpapaawa ka. Magaling kang umarte na ikaw yung biktima kahit hindi naman. Taas noong sigaw ni Divine dito. Napuno ng bulungan ng buong lugar at lahat sila at pabalik-balik ang tingin sa magkapatid. Nalilito kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sinira mo ang party ko! Mga gwardya! Kalad ka rin niyo siya palabas! Nanginginig sa galit na utos ni Fiona. Nilingon naman niya ang mga ito at tiningnan ng may pagbabanta.
Subukan niyo akong hawakan. Makikita niyo ang ganti ko. Iba ako kung maglaro kaya ayusin yung desisyon niyo. Kalat na sa internet kung anong klase kang babae noon. May mukha ka pa bang maihaharap sa labas? Nakangising tanong nito. Huwag kang makampante, Fiona. Marami ka ring dumi na tinatago. At saka, kung may 10 milyon ka pang utang sa akin, ang kapal mo naman kung hindi mo babayaran. Sagot niya rito. Kung noon ay hinaayaan lang ni Divine na tratuhin siya na kawawa ng sariling magulang at kapatid dahil mahal niya ito, pues, hindi na ngayon. Sisiguraduhin niyang magsisisi ang mga ito sa pag-iwan sa kanya sa ere. Nakatitig lamang si Liam sa relo niya habang ang mga kamay ay gumagawa ng ingay sa mesa. Mag-aalas 10 na ng gabi, ngunit hindi pa rin nakakauwi ang dalaga. Ayaw niya mang aminin ngunit nag-aalala na siya kung saan ito nagpunta. Ilang araw niya pa naman itong hindi nakita. Saan ka ba galing? Ilang beses akong tumawag sa'yo ngunit hindi ka sumasagot. Nakakunot niyang tanong dito. Napansin niya ang pag-iwas nito ng tingin at ang pasimpleng tong pagkagat sa labi. Sa kilos na yun ay tiyak niya na meron itong tinatago. Namasya lang. Oo, lumabas ako tapos nag-ikot-ikot ako saglit. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Alam mong ayaw ko na may tinatago, di ba? Kalmadong sabi ni Liam. Dahan-dahan man itong lumapit sa kanya habang nakayuko. Sinira ko ang party ni Fiona. Nakakainis na kasi siya eh. Alam kong hindi ako dapat pumpatol pero dinadamay niya ang reputasyon mo. Doon ay natigilan siya sa paliwanag ng dalaga. Kusang lumambot ang mukha ni Liam kaya hinigat niya ito palapit sa kanya at binigyan ng mahigpit na yakap. Ako dapat ang magprotekta sa iyo at hindi ikaw. Responsibilidad ko yun bilang lalaki. Masuyong sagot niya rito. Napanguso naman si Divine sa narinig. Ayoko. Gusto ko patas lang tayo. Hindi naman ako mahina kagaya noon. Oo nga, alam ko. Mahina siyang natawa dito. May binili ako para sa'yo. Hinintay lang talaga kitang dumating. Dagdag niya pa. Nang sumilay ang ngiti sa labi ng dalaga ay napangiti na rin si Liam. Sa simpleng kilos nito ay naaaliw siya dahil alam niyang ibang-iba ito sa kahit sinong babae. Sa loob ng 2 araw na nawala siya ay inasikaso ni Liam ang pagputol ng koneksyon sa kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya ni Divine. Hindi naman maganda ang ugnayan ng mga ito sa kanya kaya wala nang saysay pa na tulungan niya itong lumago sa industriya. Hindi lang yun, pati si Jack ay natanggal na at pinabalik sa kumpanya ng sariling mga magulang. Liam! Bakit hindi mo naman ako ginising? Ilang araw na ako nakahilata rito. Nakapamewang sa harapan niya si Divine na halatang kagigising lang. Inayos niya ang salamin na suot at hinamon ito ng tingin. Sinabi ko naman sa iyong pwede kang magtrabaho rito. Marami pang magbabantay sa iyo kaya mas ligtas. Nag-aalala lang ang presidente sa iyo, iha. Ayaw niya namang may mangyaring masama sa iyo lalo na't hindi pa kayo kasal. Natatawang singit pa ni Manang Luz. Ganun ba yun? Tinaasan siya ng kilay nito at hinila ang necktie niya palapit. Maalaga ka pala talaga, Kuya Liam. Mukhang sinadya nitong asarin siya kaya hindi siya makapagtimpi at hinalikan nito ng mabilis sa labi. Baka gusto mong dito na lang ako at wag nang pumasok. Pwede ko namang ilaan ang buong araw sa'yo. Nakangising sabi ni Liam dito. Nanlaki ang mga mata nito at lumayo ng konti sa kanya. Tumigil ka nga. Hintayin mo ako rito at sasama ako sa kumpanya. Nang makarating sila doon ay isang hindi inaasahang balita ang dumating kay Liam. Sinabi ng head manager sa kanya na biglang nawala ang stocks nila na i-deliver sana sa kumpanyang napagkasunduan. Namumuo ang galit sa loob ni Liam dahil kailanman ay hindi siya nakasagupa ng ganoong pangyayari. Trabaho niyo yun. Simpleng bagay na nga lang hindi niyo pa magawa. Malakas na sermon niya sa mga nandun sa meeting. Napayuko silang lahat at tanging ang head manager lang ang naglakas loob na sumagot. Pasensya na Mr. Scott. Kasalanan ko to at hindi inayos ang trabaho. Hayaan nyo, iimbestigahan ko ang nangyari. Anong nangyari? Bakit may narinig ako sumisigaw? Binuksan ni Divine ang pinto kaya natahimik silang lahat. Bumuntong hininga naman si Liam. Makakalis na kayong lahat. Kailangan ko ng report nyo ngayong araw. Tanggal kayo lahat sa trabaho kapag hindi nyo nagawa. Mabilis na lumapit si Divine sa kanya nang makaalis na silang lahat. Baka sa mukha nito ang pag-aalala dahil yun ang unang beses na nakita niya itong miserable. Huminahon ka at sabihin mo sa akin na nangyari. Makikinig ako.
Mahinahong sabi nito sa kanya. Gumalaw ang mga panga niya at umiwas ng tingin. Lahat ng stocks na iti-deliver sa ibang kumpanya ay biglang nawala. Hindi naman ako mamumblema sa pera kahit na ilang bilyon pa yun. Kaso lang, galing pa to sa labas ng bansa at wala pang review na nakuha sa stocks na nawala. Paano nangyari yun? Sino bang inutusan mo sa pagbabantay para makarating ito ng maayos? Sunod-sunod na tanong nito. Tanggal na si Jack kaya wala pang pumapalit sa kanya. Problemadong sagot niya. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Jack na mukhang nag-aalala. Nagtaka siya kung bakit ito bigla ang dumating, gayong wala naman itong karapatan na tumapak pa sa kumpanya niya. Kuya, nabalitaan ko ang nangyari sa stocks nyo. Kung hindi mo lang sana ako tinanggal, walang mangyayari na ganun. Sabi nito nang may pagkabahala. Humarang naman si Divine sa harapan nito. Ngayon lang ibinalita sa buong kumpanya ang nangyari. Paano to nakarating kaagad sa'yo? Pinaghihinalaan mo ba ako? Alam mo, kung may galit ka sa akin, isang tabi mo muna. Mas importante rito ang problema ng kumpanya. Sagot pa ni Jack. Labas ka na sa kinakaharap namin ngayon. Asikasuhin mo ang sarili mong kumpanya. Pinasadahan siya ng tingin ni Liam at hinila palayo si Divine sa kanya. Hindi niyo malulutas ang problema ng walang tulong ko, kuya. Alam mong sanay ako sa ganong trabaho. Dinuro pa sa linato bago naglakad paalis, ngunit bago pa man buksan ni Jack ang pintuan ay nagsalita na si Divine. Siguraduhin mo lang din na wala kang kinalaman sa nangyari. Alam mo rin kung gaano ako maparaan sa lahat ng bagay. Nagpaalam si Divine kay Liam na gamitin muna ang isang office sa baba ng kumpanya. Gusto niyang tulungan ng head manager na napagbuntungan ng galit nito kanina. Alam niya namang hindi sinasadya ni Liam yun dahil nadala lang ito ng pagkabahala sa biglaang nangyari. Ito ang nakuha kong CCTV camera sa dinaanan ng nag-deliver ng stocks. Nakakapagtaka na huminto ito sa isang stopover at tinransfer ang mga stocks sa ibang sasakyan na hindi pagmamay-ari ng kumpanya. Pagbibigay nito ng impormasyon sa kanya, tinanggap ni Divine ang binigay nitong clip at tumango. Kinuha ko ang plate number ng sasakyan para itrack ito, ngunit lumalabas na galing ito sa real estate. Ha? Eh di natanggap na nila ang stocks natin. Sa kumpanyang yun dapat i-deliver mga stocks. Gulat na sagot ng head manager. Miss Divine, may mga litrato pa po kaming nakuha malapit sa CCTV na yan. Kitang-kita si Sir Jack Scott na nakikipag-usap sa CEO ng real estate. Mukhang may pinag-usapan na sila at sinetap ang lahat ng nangyari. Singit naman ang dumating na katrabaho doon. Sige, ako nang bahala dito. Mag-relax muna kayo at sagot ko na kayo. Nakangiting sabi niya sa mga ito. Pinagpatuloy niya ang paggawa ng report hanggang sa matapos lahat. Nag-file din si Divine ng kaso na ibibigay laban kay Jack at sa CEO ng real estate dahil sa pamimeke nitong hindi dumating ang stocks. Mukhang balak ng mga ito na palabasing hindi maayos makipagnegosyo si Liam at mapupunta sa dalawa ang bilyon-bilyong halaga ng mga stocks. Umalis pala saglit si Liam kaya iniwan niya na lang ang ginawa sa opisina nito para maunang umuwi. Pakiramdam niya ay nahihilo na siya at baka dahil sa gutom kaya hindi na niya hinintay pa si Liam. Iha, dahan-dahan lang sa pagkain. Marami pa naman dito. Ginutom ka ba ni Liam doon? Nagtatakang tanong ni Manang Luz. Nahihiya naman siyang ngumiti dito. Marami lang po talagang trabaho, kaya nakalimutan kong kumain. At saka may bigla ang problema po kasi sa kumpanya kaya tinulungan ko si Liam sa pag-asikaso. Naku, ang bait mo talaga. Kahit hindi pa kayo mag-asawa. Hindi kagaya ni Jack at ng magulang niya na pera lang ang habol sa presidente. Sabi pa nito, kaya ba dikit sila ng dikit kay Liam para mabigyan din sila ng yaman? Eh hindi naman sila tumutulong sa pagpapalago ng kumpanya. Sagot pa ni Divine. Magsasalita pa sana si Manang Luz nang biglang bumaliktad ang sikmura niya kaya napilitan siyang tumakbo papunta sa banyo. Kabaang bumalot sa dibdib ni Divine sa biglaang pagsusuka. Ipinilig niya ang ulo sa naisip at baka guni-guni niya lang yun. Ayos ka lang ba? Baka buntis ka na, iha. Nakangiti pa ito habang sinasabi yun. Mabilis naman siyang umiling. Hindi po, baka mukhang naparami lang po ang kain ko kaya medyo sumama ang pakiramdam ko. Pakisabi na lang po kay Liam na mauna na po ako matulog. Pilit siyang umiti kay Manang Luz para makakumbinsi ito bago umakyat sa kwarto. Kahit siya ay hindi sigurado sa naisip at baka nagkakamali lang,
Mag-iisang buwan na rin simula nang may nangyari sa kanila. Imposible ngayon pa siya magpapakita ng sintomas na buntis siya. Kinabukasan ay pumunta siya sa sariling kondo at doon tinawagan si Rhea. Gusto niyang kumpirmahin ito kasama ang kaibigan dahil hindi siya mapakali pa. Ikaw na lang tumingin, hindi ko kayang malaman ang resulta. Umiwas ng tingin si Divine bago ibinigay ang pregnancy test kay Rhea. Hala! Positive ka, te! Magkakaanak ka na nga! Tili pa nito. Agad niyang binawi ang test para tingnan kung totoo nga. Halos manigas siya sa kinatatayuan sa naging resulta nito. Hindi pa naman kami nakapag-uusap ni Liam tungkol sa kasal at mas lalong hindi niya inaasahan na magkakaroon ng anak. Napahawak siya sa tiyan niya dahil may laman na pala ito. Alam kong mahal ka ni Liam kahit hindi niya sinasabi sa'yo. Ibang-iba siya kay Jack, kaya alam kong matatanggap niya ang anak niyo. Pag-aalo ni Rhea. Samahan mo ako magpa-check up. Saka ko pa sasabihin kay Liam kapag may pagkakataon. Sagot na lamang ni Divine. Hindi siya makapaniwalang 4 na linggo na siyang nagdadalang tao. May mga ganun palang kaso na saka lang magpapakita ng sintomas kapag umabot na ng 3 o 4 na linggo ng pagbubuntis. Masaya si Divine na sa wakas ay magkakaroon na siya ng katuwang sa buhay kahit hindi planado. Yun nga lang ay may kasamang pag-aalala dahil hindi siya sigurado sa magiging reaksyon ni Liam. Agad siyang umuwi para makapagpahinga. Hahanap pa siya ng tamang timing kung paano ito sasabihin sa binata. Ngayong kinakaharap pa nito ang problema sa kumpanya, ay pansamantala niya munang ililihim upang hindi ito mabigla. Divine, saan ka nang galing at hindi ka naman nagpaalam sa akin? Bungad ka agad nito nang makauwi siya. Tinago siya sa mga ngiti ang kabahan na nararamdaman bago sumagot. Bumalik lang ako sa dati kong kondo. Nagkita kasi kami ni Rhea. Kilala mo naman siguro ang kaibigan ko, di ba? Sa susunod ay magsasabi ka sa akin bago ka umalis. Paano kung may mangyari sa'yo sa labas? Hindi maipinta ang mukha ni Liam nang sabihin yun. Oo na, pasensya. Kamusta pala ang stocks ng kumpanya? Natanggap mo ba ang report ko? Pag-iiba niya ng usapan. Bumuntong hininga naman ito at sinenyasan siyang umupo sa tabi nito na sinunod naman niya. Dahil sa ginawa mo ay nalaman ko kaagad ang totoo. Inasikaso ko lang mga ibabato kong kasalanan nila bago humarap sa board meeting bukas. Nilapit ni Divine ang sarili kay Liam at hinawakan ang mukha nito upang mapakalma. Sasama ako sa iyo bukas. Alam kong naroon din si Fiona para kay Jack. Hinaplos naman ito ang buhok niya sa kahinalikan. Pagtapos ng meeting natin bukas, hindi muna ako papasok sa opisina ng ilang araw. Gusto kong magpahinga at asikasuhin ang kasal natin. Hinintay ni Liam ang sagot nito ngunit ilang minuto na itong tahimik. Nang yumuko siya para tingnan ay tulog na pala ito. Napangiti na lang siya sa malaanghel na mukha ng dalaga. Dahan-dahan niya itong kinarga papunta sa taas ng kwarto nila. Nang ilapag niya yon sa kama ay hindi niya sinasadyang mahulog ang bag nito sa sahig at natapo ng laman. Dumako ang tingin ni Liam sa 2 pregnancy test at isang envelope na may laman na ultrasound copy ng isang bata. Buntis ka? Mahinang tanong niya kahit patulog na ito. Gumalaw naman to ng kaunti at akala niya ay matutulog na ng tuluyan, ngunit hindi niya inaasahang magsasalita si Divine. Hindi ko pwedeng sabihin kay Liam sa ngayon. Bulong nito habang nakapikit ang mga mata. Humigpit ang hawak niya sa ultrasound copy at nagpakawala ng malakas na buntong hininga. Anak ko to, bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Marami ka pang problema sa kumpanya, kaya ayoko munang dumagdag. Huling sagot nito bago tumalikod sa kanya. Hindi sigurado ni Liam kung maaalala ba ni Divine ang pag-amin nito ngayon dahil mukhang tulog talaga ito. Binalik niya na lang ang mga gamit sa bag bago tumabi sa dalaga na matulog. Pinorseso pa ng utak niya ang nalaman at hindi pa rin makapaniwala na magkakaanak na sila. Kinabukasan ay nagising si Liam nang marinig na may nagduduwal sa banyo. Gusto niya sanang lapitan ito sa loob, ngunit ayaw niyang ipahalata na alam niya na ang katotohanan. Napagdesisyonan niyang sakyan na lang muna ang plano ni Divine. Kanina ka pagising? Gulat na tanong nito nang makalabas sa banyo. Ngumiti naman siya at umiling. Ngayon lang, nakaramdam ko na wala ka sa tabi ko kaya nagising ako. Baba na tayo. Gutom na ako. May meeting pa sa kumpanya kaya bumangon ka na. Hinila pa siya nito patayo kaya hindi nagpabigat si Liam at buntis pa naman ito.
Huwag ka na lang kayang sumama. Magpahinga ka na lang dito at uuwi naman ako kaagad. Suwestyon niya pa. Hindi maiiwasan na magkakaroon ng away doon kapag nagsimula na ang meeting at baka ma-stress pa ito sa paligid. Lalong-lalo na at nandoon ang kapatid niyang si Fiona. Bakit naman? Pumayag ka naman kagabi ah. Kumunot pa ang noo nito. Oo nga't pumayag siya dahil wala pa siyang kaalam-alam na buntis pala si Divine. Kung nalaman niya kaagad ay tiyak na tatanggi siya. Basta, pangako mo lang sa akin na hindi ka aalis sa tabi ko. Kailangan nating mag-ingat, okay? Pagsuko ni Liam. Nagtataka pa ito ngunit kalaunan ay tumango naman. Nang makarating sila sa kumpanya niya ay naroon na ang iba. Hindi siya pwedeng magmadali lalo na't kailangan niyang ingatan si Divine. Sinisiguro niya na hindi ito mawawala sa paningin niya kapag naglalakad sila. Bilang presidente ng Elite Corporation ay nakaupo sa pinakaharap si Liam Scott katabi ng fiancé niyang si Divine Keller. Nakatingin ang lahat sa kanila na parang alam ng totoo talaga ang balita. Gusto kong ipakita sa inyo ang katotohanan tungkol sa issue ng nawawalang stock na ipinadeliver namin. Paninimula ni Liam. Hindi nakapagtimpi si Jack at kaagad na tumayo. Alam kong may galit ka sa akin kuya, pero huwag ka namang gumawa ng peking report. Hindi ko magagawa ang ganung bagay. May gana ka pa rin tumanggi kahit na totoo naman at may ebidensya. Ako ang may gawa ng report. Kaya mapapatunayan kung ikaw ang may kasalanan. Singit pa ni Divine kaya nagbulungan ng lahat. Napatayo rin si Fiona. Kakampihan mo talaga si Mr. Scott dahil fiancé mo siya. Halata naman kumakapit ka lang dahil mas marami siyang pera kaysa kay Jack. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang lumalabas sa bibig mo? Pagak siyang natawa. Kailan mo ba matatanggap na wala ka talagang nilamang sa akin? Divine! Malakas na sigaw ni Jack. Magbabayad ka sa ginawa mong pag-set up sa akin. Papatunayan kong wala akong kasalanan. Dagdag pa nito. Hinampas naman ni Liam ang mesa dahilan para matahimik ang lahat. Kumuha ka ng sarili mong abogado, Jack. Siguraduhin mo rin na makakatakas ka sa korte. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang nanay at tatay ni Jack. Galit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya dahil siguro sa nabalitaan. Sumusobra ka na, Liam. Hindi ka marunong kumilala ang kadugo mo. Paano mo nagawa to sa pinsan mo, ha? Hindi makapaniwala ang tanong ng nanay nito. Agad namang lumapit sa mga ito si Fiona upang magsumbong. Kung may kasalanan dito, si Divine yung tita. Siya ang nagpapaikot kay Kuya Liam para magawa ang lahat ng to. Mabilis namang lumapit ang tatay nito kay Divine at sinampal siya. Nanlaki ang mata ni Liam sa ginawa nito at hindi man lang ito napigilan. Sino ka para saktan siya, ha? Nag-aapoy na sa galit ang mata niya at hindi na malayang nasuntok na pala ang tatay ni Jack. Tama na! Ayos lang ako! Pangungumbinsi ni Divine sa kanya. Lahat ng kakalaban sa akin, tiyak na babagsak mula sa taas. Huwag niyong ubusin ang pasensya ko. Singhal ni Liam sa kanila bago inalalayan palabas ng silid na yon si Divine. Takot ang naramdaman ni Divine sa maaaring gawin ni Liam sa mga ito. Ngayon niya lang nakita ang ganoong reaksyon nito at ekspresyon sa muka, kaya naninibago siyang tahimik ito mula pa kanina. Halata namang nagalit ng todo si Liam nung sinampal siya ng tatay ni Jack. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko naman sa iyong ayos lang ako kaya hayaan mo na. Malumanay na sabi niya dito. Ipinulupot ni Liam ang mga kamay sa bewang niya habang nakasandal ang ulo nito sa dibdib niya. Nasa opisina na sila ngayon para iwasan ang gulo sa nangyayari sa labas. Ayoko sa lahat ay may nananakit sa'yo. Alam mo kung gaano kita inaalagaan. Seryosong sagot ni Liam. Lihim naman na napangiti si Divine. Bakit naman? Hindi mo pa sinasabi sa akin ang totoong dahilan kung bakit inalok mo ko ng kasal. Halata namang hindi lang para makapaghiganti ako, di ba? Sinabi ko naman sa'yong gusto kita noon pa man. Kung ako lang sana ang pinili mo imbis na si Jack, hindi hahantong sa ganitong lahat. Makahulog ang sabi nito at umayos sa pagkakaupo. Tumango siya na may ngiti sa labi. Ikaw ang una ko nagustuhan bago si Jack. Ngunit masyado kang tahimik at walang pakialam sa paligid. Kaya baka hindi mo rin ako napansin. Pinagmamasdan kita noon kapag hindi ka nakatingin. Kumunot ang noo ni Liam habang nagsasalita. Alam mo bang nakakairita kapag nakikita ako kayong magkasama ni Jack? Kaya hindi kami halos magkasundo at lumalayo ako sa'yo. Tapos na ang lahat. Fiancé mo na rin ako ngayon. Naiirita ka pa rin ba?
Natatawang tanong niya para asarin ito. Hindi na. Kailan mo rin balak sabihin sa akin na buntis ka? Walang prenong tanong nito. Mabilis na napatayo sa sofa si Divine at parang nakagat ang sariling dila para hindi makapagsalita. Nagtaka siya kung paano nito nalaman gayong tinatago naman niya. Sinabi ba sa'yo ni Rhea? O baka pinaimbestigahan mo rin ako? Sunod-sunod na tanong ni Divine. Hinigit naman ni Liam pabalik sa tabinto. Nakita ko ang bag mo kagabi. Akala mo ba magiging pabigat kayo ng anak natin? Kasi hindi pa naman tayo kasal. Napaiwas siya ng tingin. Kaya naisip ko na saka ko na lang sasabihin sa'yo pag ayos na ang lahat. Dagdag niya pa. Mas mahalaga kayo sa akin ng anak natin sa kahit na anong bagay, Divine. Kapag naayos ko ng problema, pakakasalan na kita. Desididong sagot nito. Lumipas ang ilang mga araw at naging usap-usapan sa industriya ang nangyari sa Elite Corporation. Nanatiling nasa taas ang tingin ng mga tao kay Liam Scott bilang makapangyarihan na negosyante. Samantalang si Jack at ang mga magulang nito ay nakaranas ng pagkabankrupt ng sariling kumpanya. Maging si Fiona ay wala nang tumatanggap na trabaho kahit ang mga magulang ni Divine ay naubusan na ng investor sa kumpanya. Mag-aalala na naman sa iyo ang presidente sa iyo, iha. Ipinagbabawal niyang lumabas ka ng villa, lalo na ang makipagkita sa kanila. Bili ni Manang Luz sa kanya. Matamis na mangumiti si Divine dito. Ang gusto ko lang linawin kay Fiona sa huling pagkakataon ng lahat, Manang. Matagal na panahon na siyang nagtiis sa pagsalo ng mga kasalanan ni Fiona. Nilunok niya ang pride para lang akuin ang pambibintang ng mga magulang sa kanya, alang-alang sa pagmamahal niya sa mga ito. Ngunit huli na ang lahat para magsisi ang mga ito sa ginawa. Naging bato na ang puso ni Divine sa ginawa nitong paggamit sa kanya para sa pera. Ate, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako sa lahat. Hinawakan ni Fiona ang magkabilang kamay niya sa mesa. Hindi na nagawa pang tingnan ni Divine ang kapatid dahil baka malunod naman siya sa mga salita nito. Sana alam mo na ngayon kung gaano kasakit ang mapagbintangan at matawag na walang kwenta. Nagsimula na naman itong umiyak ng totoo. Ipapakulong ako ni Kuya Liam. Ayaw niyang makinig sa akin o kahit na sino. Maging si Jack ay iniwanan na ako. Malaki ka na, Fiona. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa at aminin ang mga kasalanang nagawa mo. Matigas na sagot ni Divine. Pero ate, buntis ako. Kahit para sa anak lang namin ni Jack, magbabako na ako, pangako. Pakiusap pa nito. Gulat naman niya itong tiningnan. Malaki ang ginawa mong kasalanan sa akin at hindi nito mapapawi ang isang paghingi lang ng tawad. Pagbabayaran mo pa rin ang lahat kahit nabuntis ka pa. Wala ka na bang natitirang awa para sa sarili mong kapatid? Kahit man lang sa magiging anak ko? Pagak na natawa si Fiona. Nandito lang ako para putulin ang ugnayan nating dalawa bilang magkapatid. Simula ngayon, hindi na kita kilala. Tinapunan ito ni Divine ng malamig na tingin bago inayos ang sarili at tumalikod. Saktong paparating din ang mga magulang niya kaya agad itong lumapit sa kanya. Ang mga mata ng mga ito ay nagmamakaawa at yun ang unang beses na nakita niya silang ganoon. Nasanay kasi si Divine na malaki ang tingin nito sa sarili nila. Anak, matatanggap mo ba kami? Pamilya pa rin naman tayo, di ba? Mahinang tanong ng nanay niya. Mapait naman siyang ngumiti. Noong mga panahon na kailangan ko ng pamilya, wala kayo. Kung kailan naman binaliwala ko kayo, ay saka ako biglang nagkaroon ng pamilya? Nasaktan ka man namin noon. Pamilya pa rin tayo sa dugo. Kahit yun lang, ibalik mo ang natitirang hanap buhay namin. Pakiusap naman ng tatay niya. Napaangat ng tingin si Divine upang pigilan ang pagtulo ng mga namumuong luha sa mata. Ayaw niyang ipakita na apektado pa rin siya sa mga ito. Pinilit niyang maging matatag, ngunit ngayong kaharap na ang pamilya ay nanlulumo naman siya. Ang tanging hinahangad ko na lang ay ang mahalin niyo at makita rin bilang isang pamilya na hindi nakatayo lang sa anino ni Fiona. Pero tinalikuran niyo akong lahat. Umalis na si Divine sa lugar na yon upang mapigilan ang pagiging emosyonal. Pinaalam niya kay Liam kung nasaan siya para hindi na ito mag-alala pa. Nang mapansin itong kagagaling niya lang sa pag-iyak, ay niyakap siya ni Liam. Kaya hindi niya napigilan ang sariling maglabas ng hinanakit. Sa kanya lang gumaan ang loob ni Divine na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Jack sa tuwing nalulungkod siya. Siguro
Kaya hindi sila nagkatuluyan ni Jack dahil mas karapat-dapat siyang mapunta kay Liam. Divine, tulungan mo ako makalaya dito. Matagal din naman pinagsamahan nating dalawa. Pagmamakaawa ni Jack sa loob ng kulungan. 2 linggo na ang nakalipas simula nang makulong ito at ngayon lang napagpasyahan ni Divine na dalawin ito sa kulungan. Pagnanakaw, pandaraya, pamimeke ang ginawa mong kaso. Sa tingin mo makakalabas ka pa dyan? Sarkastikong tanong niya rito. Alam kong mabait ka, kaya tulungan mo akong kumbinsihin si Kuya Liam na mapaikli ang panahon ko rito. Alang-alang sa anak namin ni Fiona, pakiusap. Sabi pa nito. Malalim siyang napabuntong hininga. Hindi ko akalaing hihingi ka ng pabor sa akin para sa anak niyo ng kapatid ko. Niloko mo ko, Jack. Alam ko at pinagsisisihan ko yon. Ikaw pa rin ang mahal ko at hindi si Fiona. Sabi pa ni Jack na nangungusap ang mga mata. Pagak naman na natawa si Divine. Salamat ginawa niyong dalawa yun sa akin. Napagtanto kong hindi ikaw ang lalaki para sa akin. Nagkamali ako. Inaamin ko na. Tumalikod na siya at hinawakan ng tiyan niya. Medyo napapansin na ang umbok nito dahil unti-unti nang nabubuo ang bata sa sinapupunan niya. Umalis na siya sa lugar na yon para dumiretso sa ospital kung saan nakakulong ang kapatid niyang si Fiona. Malaki pa rin ang galit ni Divine dito, ngunit nakokonsensya siya sa batang dinadala nito. Kamusta siya? Umiiyak pa rin ba? Tanong niya sa doktor. Dahan-dahan naman itong tumango. Ayaw niyang magsalita sa tuwing kinakausap siya. Gayunpaman kumakain naman si Fiona para sa bata. Mabuti naman kung ganon. Bantayin niyo lang siya ng maigi. Baka mamaya itakas siya ng mga magulang niya. Bilin Divine. Masusunod po, Mrs. Scott. Sagot nito. Napangiti na rin siya nang marinig ang pagtawag nito sa kanya na Mrs. Scott. Noong nakarang linggo lang sila kinasal at simple lamang ito gaya ng hiling niya. Mabilisan lang din. Basta ang importante ay legal na silang mag-asawa ni Liam. Sinabi sa akin ni Manang Luz na dumalaw ka raw sa kanila. Anong ginawa mo dun? Nakakunot noong tanong ni Liam sa kanya. Ngumiti naman siya at pinisil ang mukha nito. Wala lang. May kasama naman akong driver kaya ayos lang. Bakit napaaga ka ng uwi? Ayaw mo ba? Binilisan ko pa naman ng trabaho para makapunta tayo sa lugar na gusto mo. Nagkunwari pa itong aalis ulit, ngunit bigla niya itong pinigilan. Talaga? Sa beach? Lumiwanag naman ang mukha ni Divine. Hindi maipaliwanag ni Liam ang nadarama habang pinagmamasda ng babaeng minamahal niya na naglalakad sa dalampasigan. Doon ay akala niya hindi na siya magmamahal ulit pagkatapos maunahan ni Jack na makuha si Divine. Ngunit gumawa ng paraan ng tadhana para lang mapunta sa kanya ang dalaga. Masyado nang matagal nung huling beses na karamdam siya ng saya at ngayon niya naramdaman na maayos na siya sa buhay dahil nasa kanya na ang lahat. Liam! Ayoko ng salad! Gusto ko ng karne! Reklamo naman ng mahal niyang asawa. Napahilot na lamang si Liam sa kanyang sentido dahil sa pabago-bagong desisyon ni Divine. 2 minuto pa lang nakalipas nang sabihin mo sa akin na gusto mo ng karne. Pinandilata naman siya nito ng mata. Sabihin mo lang kung ayaw mo, hindi na lang kakain. Oo na, pasensya na. Salad ang sinabi mo eh. Gagawin ko na. Pagsuko niya pa. Lahat ng gusto nito ay ibinibigay niya ng kusa. Ayaw niyang malungkot ito o kaya naman ay umiyak, lalo pat naging sensitive ito dahil sa pagbubuntis. Lihim naman siyang napangisi. Ilang buwan na lang at sisiguraduhin niyang masusundan kaagad ang panganay nila. 2 araw kang hindi umuwi. Tapos nung tumawag ako, babae pang sumagot. Niloloko mo ba ako, Liam? Galit na bungad ni Divine pagkapasok niya pa lang sa pinto. Napasapo naman siya ng noo at saka ito dinaluhan. Mahal, supervisor yun ng event. Kakaakyat ko lang ng stage noon para tumanggap ng parangal. At iniwan ko sa mesa ang cellphone ko. Paano mo papatunayan na hindi ka nagsisinungaling? Ayusin mo kundi tatamaan ka sa akin. Banta pa ng nakakatakot niyang asawa. Tawagan mo siya kung gusto mong kumpirmahin. Sinabi niya naman sa'yo ang totoo nung sinagot ni Mrs. Lopez ang tawag. Mahal, may asawa na yun at mga anak. Malumanay na sagot ni Liam. Hindi siya napapagod kakaintindi kay Divine dahil sa pagiging selosa nito. Alam niya naman na kung ano ang pinagdadaanan nito kay Jack noon at naiintindihan niya kung gano'n ito mag-react. Sinisikap lang ni Liam na huwag makapagtaas ng boses sa asawa at baka matakot ito sa kanya.
Makalipas ang isang taon ay mas marami pa ang oportunidad na lumapit sa elite corporation sa pamamahala ni Liam at ng kanyang asawa na si Divine. Mas lumago pa ng tuluyan ang mga stocks nila na umabot sa iba't ibang sulok ng bansa. Nagpapasalamat siya at dahil sa tulong ni Divine ay napapadali ang trabaho niya sa kumpanya. Mr. Scott, nasa baba raw po si Mrs. Scott. Kakarating niya lang galing Makati at dumiretso rito. Pagpapaalam ng head manager sa kanya. Tumango lang siya rito at hindi na tinapos pa ang ginagawang trabaho. Isinantabi niya muna ito para salubungin ang pagdating ng mahal niyang asawa. Ano, namiss mo ba ako? Nakangiting tanong ni Divine habang nakasandal sa pintuan ng opisina niya. Napangisi naman siya saka tumayo na. Alam mo na siguro kung anong parusa kapag hindi natutupad ang usapan, di ba? May bagyo nga kasi, kaya hindi kami nakauwi kaagad. Na-delay lang naman ng isang araw eh. Pagbigyan mo na ako. Pinagsiklop pa nito ang magkabilang kamay na tila humihingi ng pabor. Ang usapan ay usapan, mahal ko. Akmang ilalapit ni Liam ang mukha niya sa asawa nang biglang sumingit ang caretaker ng anak nila. Ma'am, sir, kanina pa po umiiyak si Livin. Hinahanap na po yata kayo. Singit nito. Nagkatinginan naman silang dalawa at sabay na natawa. Saka kinuha ni Divine ang anak nilang lalaki sa stroller. Binuhat niya ito, ngunit lumipat naman kaagad sa ama na si Liam. Mukhang namiss ka rin niya. Sabi pa ni Divine. Hinaplos naman niya ang buhok ng asawa sa kahinalikan ng noon nito. Namiss ko rin kayong dalawa. Bukod sa kayamanan at mataas na posisyon, wala nang mas hihigit pa sa pagkakaroon ng masaya at kompletong pamilya. Ngayon ay talagang kampante na si Liam sa buhay na meron siya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Ex-Fiancé Revenge. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!